But then we thank the Lord for another time na makakaroon tayo na muli ng pagkakataon upang magkaroon at ituloy natin itong ating discipleship training. Okay, let me just share yung ating pong screen for our topic tonight. Okay, we welcome again sa ating pong discipleship training, no, every Monday, every Wednesday. And last week hindi tayo nakapag-meet because meron ako mga tinapos na mga gawain, but then we thank the Lord na pwede nating ituloy na muli this week itong ating pong training, no. Ito po ay ika-4 na nating session after we started this discipleship training. And as what we will be learning tonight, no, let us continuously prepare ourselves sa mga bagay na ating pong matututunan sa gabing ito. Okay? Now, yung ating pong training ay may 4 na module po tayo dun sa inyong manual, no? At nasa unang module pa lang tayo, yung module 1, and that is about pursuing Christ, no? How important it is for us to pursue the Lord. And sabi nga natin, as disciples of Jesus Christ, we follow Jesus, no? Tayo po ay we continuously follow him, and as we continuously pursue the Lord, we are called to grow, no? To become like Jesus more and more. And in this module 1, sa module 1 po, meron tayo mga topics na matututunan regarding the gospel, and then yung repentance and faith, and then assurance of salvation, and then yung abiding in the word part 1, and then abiding in the word part 2, tsaka prayer. Okay? Now, last time we finished po, natapos natin yung ating lesson regarding the gospel. And then so tonight we will be continuing dun sa ikalawang lesson, and that is about repentance and faith. Okay? Siguro we will try to finish muna yung repentance, and then we will go to faith later on. Okay, so I hope and I pray you have your manual with you. Kung wala po yung mga manual, anyway, I put everything on the slide. So from time to time, you look onto the slide and also to look onto your manual sa mga answers po ninyo. Okay? So today will be start po yung ating topic regarding repentance and faith. Now, before we proceed, as a recap of what we have learned so far, no, from what we have learned throughout the 3 session na meron po tayo, we talk about what is the gospel. Okay, kaya napaka-importante po mga kapatid that in this training, ang unang-unang gusto nating maintindihan is what is the gospel all about. Ano ba talaga yung tinatawag nating gospel? At yun yung napag-aralan natin last time for 3 session, we understood what gospel is all about, no? At napaka-importante dahil ito po'y training mga kapatid, napaka-importante na dapat alam ninyo what is the gospel is all about, no? If someone will ask you what is the gospel, we need to know indeed to tell them and to really to convey to them what is the gospel is all about, no? So last time yung ating pong lesson, natutunan natin na ang word of gospel, recap lang po ito nung ating natutunan last time, no? Just to connect dun sa ating lesson 2. Ang napag-aaralan natin nung last time, kung ano ba ang ebanghelyo, what is the gospel, we come to understand that the word gospel literally means good news or glad tidings. Ang ibig sabihin ng ebanghelyo or gospel ay magandang balita, no? At sabi nga natin, ano ba itong magandang balita na ito? Ano ba ang ebanghelyo? The gospel is the good news concerning what? Concerning what God has done through Jesus Christ to bring us into His kingdom, of how He lavishes His grace and glory on us and grant us salvation and peace. Diba, sa mga natutunan natin na mga verses, doon natin pinagsama-sama yung ating mga natutunan, no? All about the gospel, diba? Last time we talk about the gospel is all about Jesus Christ. It is the gospel of God. It is the gospel of the kingdom of God. It is the gospel of salvation. It is the gospel of peace, di ba? Natutunan natin yon. At kung pagsasama-samahin natin lahat ito, we can define, pwede nating sabihin based on what we have learned last time sa mga verses na ating pong pinag-aralan,
The gospel is the good news concerning what God has done through Jesus Christ. Ang ebanghelyo daw ay magandang balita patungkol saan? Patungkol sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus nung dinala niya o binigyan niya tayo o kung paano idinala ng Panginoon Diyos ang kanyang kaharian, no? Wherein we are able to be brought into the kingdom of God, at kung paano ibinuhos niya ang kanyang habag at awa sa atin, no? And how He had granted us salvation and peace. At yung peace na yan ay nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil we are now reconciled back to the Lord, no? At isa rin sa mga natutunan natin last time to close yung ating lesson 1, the gospel is all about the death, the burial, and resurrection of Jesus Christ. Okay? Diba sabi nga ni Paul, itong gospel na ito ay patungkol sa kamatayan, sa kung paano siya inilibing at paano siya nabuhay na muli. At ito yung tinatawag nating gospel o magandang balita na nagdulot ng kaligtasan sa bawat isa. Okay, so that is what the gospel is all about. I hope and I pray na mga kapatid that you are able to define what is the gospel in your own words, no? Napaka-importante po 'yon kasi dapat kung napaka-importante that if you want to become a disciple of Jesus Christ, you know what the gospel is all about, because nung nandito si Jesus at ang kanyang mga tagapagsunod, they know what the gospel is all about, no? At kaya dahil naintindihan nila yung ebanghelyo, kung kaya nga ito'y ipinagkalat niya, no? Ito'y ipinahayag niya, kung kaya nga po lumago, kung paano po kumalat itong magandang balita na ito, at kung paano maraming tao ang nakakilala kay Jesus at tumanggap ng kaligtasan dulot ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Okay, so that is what the gospel is all about. Now today we will enter na sa ating ikalawang lesson, and that is repentance and faith. Okay, bago tayo pupunta po sa mga questions natin later on, we will try to understand first what is repentance. No? Ano bang ibig sabihin ng repentance and faith, and how important is these two topics when it comes to our lives as believers in the Lord? As an introduction po ng inyong manual, nakalagay dyan sa mga manual ninyo, sabi na sa introduction, having seen in our last study what the gospel is all about, let's return to Jesus' command in Mark 1 verse 15, kung paano sinabi ni Jesus Christ, repent and believe in the gospel. So dito makikita natin, naintindihan natin yung gospel, kung ano ba yung ebanghelyo. Ngayon, nung ipinahayag ng Panginoong Jesucristo ang patungkol dyan sa ebanghelyo na yan, meron siyang dalawang bagay na kanyang ipinapahayag. That in this gospel, how important it is yung repentance and yung faith. Okay? Now, when we talk about repentance, yun yung repent. Okay? And itong believe, ito yung faith. Okay? So, two of the most important thing regarding the gospel is all about repentance and faith. Ang isang tao na kung kailangan para siya ay makapagharian ng Diyos, napaka-importante po na he has to repent and then he has to believe. Okay? Yun yung ipinapahayag ni John the Baptist in those times, at ang Panginoong Jesucristo nung siya nagpapahayag ng ibang gospel in those times, sabi niya that the kingdom of God has now come, sabi niya. So repent and believe in the gospel. So two necessary things when it comes to the gospel is repentance and faith. Okay? Faith, we talk about to believe, no? Pag sinabi nating pananampalataya, that is yung ating pananampalataya o ating paniniwala. That is what faith is all about. So, sabi dito, we have seen that the gospel is glorious news because it tells of what incredible things God has done for sinners in danger of perishing. No? Kanina, dinipay natin uli yung gospel. Ito ay ang magandang balita. It is a glorious news. Bakit glorious news ito? Is because ito ay nagsasaad kung ano yung mga ginawa ng Panginoon Diyos para sa isang makasalanang kagaya natin, wherein God has saved us from the danger of perishing, no? Sabi nga ni Lord sa John 3:16 that He sent His only begotten Son, so whoever believes in Him will not perish, no?
So it means to say there is salvation when it comes to the danger of perishing, no? At doon natin nakita kaya naging magandang balita itong ebanghelyo. But just how does a person actually enter into the blessing promise in the gospel? So paano ba ang isang tao makakapasok dito sa sinasabi nating ebanghelyo na ito o yung tinatawag nating the kingdom of God, no? Ano ba ang kailangan parang isang tao ay makapasok sa kaharian ng Diyos? Or ano yung mga necessary thing na kinakailangan patungkol sa ebanghelyo? So the answer is through repentance and faith, no? Dito natin makikita ngayon ang napaka-importanting bagay na dapat nating maunawaan kapag ang isang tao ay maligtas at pagharian siya ng Panginoon o makapasok siya sa kaharian ng Panginoon Diyos. Okay? Now, when we talk about salvation, mga kapatid, okay, just a quick recap lang po ng ating introduction before we proceed. When we talk about salvation, alam natin ang salvation is the work of God. No? Wala tayong kinalaman o wala tayong pwedeng gawin when it comes to our salvation. Sabi nga sa Ephesians, it is a free gift. It is by grace. No? Ibig sabihin, ito ay kusang ibinibigay ng Panginoon Diyos. Wala kang dapat pagtrabahuhan o wala kang dapat gawin para maligtas dahil ang kaligtasan ay gawa ng Diyos. No? He alone can save us. We cannot save ourselves. No? So when we talk about salvation, it is the work of God. No? But then, although it is a work of God dahil ito ay gawa ng Diyos, pero meron siyang mga bagay na hinihiling for that salvation to come. No? And two of the important thing that is so necessary, although wala tayong ginagawa sa salvation, but there are two things that requires of us for us to be saved. And that is to repent of our sins, no? And for us to believe, no? Yung to believe in the Lord Jesus Christ, no? Napaka-importante yung repentance, yung pagbabalik loob sa Panginoon, at the same time yung pagsisisi ng ating mga kasalanan at pagbabalik loob sa ating Panginoon, at ang pangalawa ay yung ating pananalig sa ating Panginoon Diyos, no? So faith is so important, repentance is so important. And these are two necessary things. Kaya nga dito nakita natin kanina, before a person will actually enter into the blessing of what the gospel promise, kailangan niya talaga magrepent muna ng ang kanyang kasalanan, and then he has to exercise his faith, or he has to believe on what the gospel is all about. So dito sa ating study, sa ating lesson 2 po, dito natin thoroughly pag-aaralan everything that we need to know about repentance. Dito natin mapapag-aralan o maintindihan ano ba ang repentance o ano ba talaga ang faith. No? Dito natin siya malubos na pag-uusapan based on the scriptures na ibinigay sa atin sa ating pong manual. Okay? Now, before we proceed dun sa mga questions, let's first go to the first topic. Dahil hindi natin mako-cover po both now itong repentance and faith, so unahin po natin muna yung una, and that is repentance on your manual. Okay? Now, ang question number 1 sa ating pong manual, sa question number 1, ang unang pong sinabi dyan sa manual natin, look up the word repent in an English dictionary and a Bible dictionary and write out their definitions below. Okay? So, ang unang-una daw po na dapat gawin when we talk about in our manual is that saliksikin ang dictionary. Ano bang ibig sabihin ng repent sa dictionary, at saka kung meron kayong option to define repent sa Bible dictionary, you have to write out those definitions doon sa manual ninyo. Okay, meron po bang gumawa o merong nagsaliksik sa dictionary? Ano bang ibig sabihin ng repent? Meron po bang nagsagot sa inyong mga manual? You want to share to us your answer, or what is your definition about repent or repentance? Ito po, Pastor. Okay, isa lang po. Sige, we will go one by one. Sige.
Sino yung nauna? Ako po. Sabay-sabay, Pastor eh. Sabay-sabay. Sige lang, you go ahead. Repent in English meaning feel and express sincere regret or remorse about one's wrongdoing or sin. Repent in Bible meaning to rearrange your entire way of thinking, feeling, and bring in order to forsake that which is wrong. Yeah, it's really true. Yeah. Okay, sino pa gusto magsagot? Yun di ba ang sagutin nyo? Kagaya ng kay Sister Vilma? Or iba yung definition ninyo? Okay, sige lang. Ito po sa akin, Pastor. Turn away from sins or do penitence. Okay, do away from sin and make penitence. Okay? Meron pa? Sige, Sister Seni. The act of changing one's mind. Okay. The act of changing of one's mind. Opo. Okay. Meron pang mga iba na hindi katulad ng definition ng karamihan. Dito naman po, Pastor, sa Sige. dictionary, it says here the verb meta from the three Greek words. Testament. Okay. Number one, the verb metamorlomai is used for of a change of mind. Okay, change of mind. To produce regret or even remorse on account of sin. And the second one, metanoi, meaning to change one's mind and purpose as the result of after knowledge. Okay. Number three, the cognate noun, use the true repentance of a change of mind and purpose of life, which remission of sin is promised. Okay. Yeah. Thank you, Brother Romeo. Okay, so kung titingnan natin yung mga definition natin, may pagkakaiba yung English dictionary when it comes to the Bible dictionary. So marami tayong nakita dyan sa ating mga definitions na kung titingnan natin sa dictionary is very different on when it comes to the Bible dictionary. Okay? Kaya napaka-importante minsan sometimes yung kapag mga words sa Bible ang gusto nating intindihin, although nakakatulong ang dictionary, but then napakaganda kapag meron tayong pamamaraan to look it onto the Bible dictionary, kaya tama po lahat yung mga sinabi nyo, changing of mind, yung remorse, yung pang binanggit kanina yung an act of penitence, kaya minsan sometimes nga natin yung ating pong understanding of repentance na ang isang tao nagsisisi, kailangan niya na talagang kumbaga nagpepenitensya siya, na nagsisisi ng kanyang kasalanan, so that nadinggin siya ng Panginoon at mapatawad siya sa kanyang mga kasalanan, So yun yung sometimes na understanding natin of what repentance is all about, yung napaka-importante na maintindihan natin kung ano ba talaga ang repentance based on what the Bible tells us. Okay, so tonight, napakaganda yung mga definition ninyo. Kaya nga, dito sa mga susunod nating mga question, binigyan tayo ng napakaraming mga passages. At doon sa mga verses na yan, dyan natin talaga maiintindihan ano ba talaga yung tunay kahulugan when it comes to repent and repentance. Okay? Now, as a quick just wala pong mali dito sa ating mga answers, but just to contribute para lang po sa mga karagdagan nating mga kasagutan at kaalaman, meron po akong inilagay na mga definition din dito sa screen. So just look onto the screen and I will share yung ang gusto kong i-define natin itong repent or repentance. Okay? Now, sabi nga na dito, repent is to be very sorry. Ito yung mga
Sa English dictionary, ito yung mga makikita natin. I hope ito rin yung mga nakita ninyo nung nagsaliksik kayo sa English dictionary. Ang repent daw sa English dictionary is to be very sorry for something bad you have done in the past and wish that you had not done it. So dito sa una nating definition, yung para bang kapag ikaw ay nagsisisi o repentance, you become very sorry, no? Yung para bang punong-puno ka ng sorrow dahil sa mga nagawa mong mga bagay na hindi maganda nung nakaraan, at para bang ang iyong hiling ay parang as if you have not done it, no? Kaya nga nagsisisi ka na para bang sinasabi mo na sana hindi ko nagawa ito. So parang nandun yung repentance, no? So sabi sa dictionary daw, to be very sorry, no? Yung maging very sorry ka sa nagawa mo ng mga dati na hindi maganda, at para bang ang parang iniisip mo ay parang you wish that you have not done it. Okay? Another definition na nakita ko sa English dictionary na gusto nating i-share din is that repent is to turn from sin and dedicate oneself to the amendment of one's life. Yung ikalawang nakita natin dito na definition ng repent is yung para bang to repent is to turn, tumalikod, no? Yung para bang iwanan, no? To turn from sin at i-dedicate mo yung sarili mo to the amendments of one's life, no? Yung parang magkaroon ng pagbabago sa isang buhay, no? Kapag nagrepent daw is that tatalikdan mo yung mga kasalanan mo at i-dedicate mo na ngayon ang buhay mo doon sa pagbabago na gusto mong mangyari sa buhay mo. Okay? Yung amendment yung mga pagbabago sa sa buhay ng isang tao. So ikatlong nakita nating definition sa Bible Dictionary, mga kapatid, na gusto kong i-share din sa inyo. Repent is the act of leaving what God has prohibited, sabi doon, and returning to what He has commanded. Yung repent din daw, sabi sa dictionary, ito yung act of leaving what God has prohibited. Yung para bang dahil itong mga ginagawa natin dati ay yung mga bagay na ayaw ng Diyos at yun yung ginagawa natin. So to repent is to leave, no? Yun yung it is the act of leaving yung mga bagay na ayaw ng Diyos, na pinagbabawal ng Diyos, at dahil you want to leave it, now you want to return to what He has commanded. Yung pang babaling ka ngayon, hindi doon sa mga bagay na ayaw ng Diyos, kundi ngayon, you will return to what He has commanded us. No? Yung talagang you want to obey now what He is commanding us. At yun yung sinasabi dito sa definition. So from here, makikita natin may tatlong definition tayo what the Bible or the English dictionary says. It is an act of being sorry for what you had done in the past, and then turning from your sin, and then dedicating now your life. You are deciding now to change your life, and then act of leaving what God has prohibited, and then you are now returning to what God has commanded us, no? And that you are now ready to sabi nga natin to do now what the Lord is telling you. Okay, so yun yung nakita nating mga definition dito. Okay, now let's proceed now. Now dito makikita natin, mga kapatid, as I continue, as additional knowledge to all of us, when we talk about repentance talaga, what does the Bible tells? Okay, nakita natin sa kanina sa dictionary, yun yung definition niya. Pero kung titignan natin talaga yung repent or repentance sa Bible, hindi, although nandun lahat yung nakita natin doon, no, sa yung nakita nating lahat na ito sa definition sa dictionary, although yan ay part ng repentance of what the Bible says, pero hindi lang purely lang yan. Hindi lang yan po yung sinasabi sa Bible when it comes to repentance. Okay, hindi lang yung parang very sorry ka sa nagawa mong pagkakamali, pero hindi lang enough yun, no? Hindi yun yung tunay na repentance. Pwede kang you feel bad of what you had done, pero pwedeng muling ulitin yun, no? Kung walang pagbabagong mangyayari sa iyo. So parang hindi tunay repentance yun kung if you will just be sorry of your sin.
Dito sa hindi rin enough if you will turn from your sin and you are now dedicating oneself to the amendment of your life. 'Di ba? Ganyan nga yung ginagawa ng maraming tao, no? 'Di ba? Pag mga New Year's resolution, no, yung para bang you want to turn from yung mga bagay na ayaw mo nang gawin, pero that is not enough, no? Hindi, sometimes hindi nga nagagawa nila 'yon. No? Hindi yun enough to turn from sin. Hindi lang yun when it comes to repentance. It is not just leaving what God has prohibited and turning back to what God has commanded. Kasi hindi ganun kadali yun, no? Hindi po pwede na para bang nag-decide ka lang na ayaw mo nang gawin yung mga bagay na ginagawa mong labag sa Diyos at nanangako ka sa Panginoon na susundin mo na yung kanyang mga kautusan. Is that repentance? Is that enough? I don't think that is not enough, no? So kulang yung definition natin dito sa English dictionary. So napakaganda, intindihin natin what the Bible says about repentance, okay? Now, the word repentance in the Bible literally means an act of changing one's mind, no? Yung sinasabi kanina ni Sister Seni yata, siya nang nagsabi nito, the act of changing one's mind. So merong pong dapat mangyari. Yung mindset, dapat mabago yun. Kasi hindi pwedeng kailangan mo lang ma-feel sorry ka sa nagawa mo, pero hindi mo, walang pagbabago mangyayari sa iyo sa isipan mo, sa puso mo. Hindi enough yun, no? So, ang repentance daw in the Bible, literally, ang ibig sabihin nun is the act of changing one's mind, no? Di ba tingnan niyo po sa Romans chapter 12, no? Di ba sabi doon, do not conform anymore to the patterns of the world, but be renewed in the renewing of your minds, no? But be transformed into the renewing of your mind. So kailangan ma-transform yung ating mga pag-iisip, kasi yung pag-iisip natin nakatuon yan sa, yung mindset natin, nakatuon yan sa mga iba't ibang mga bagay. Okay? So kung walang mababago dun sa ating mga pag-iisip, mga kapatid, hindi yun enough na para bang, so true repentance cannot just happen without talagang transformation. No? Yung talagang, hindi ka, pag sinabi natin magre-repent ka, dapat meron transformation talagang mangyayari. And that includes the changing of our mindset. Kaya nga sabi ni Paul, no, I have now the mind of Christ. No, kapag tayo ay nagbalik loob, tapos tinanggap natin si Kristo Jesus na ating Panginoon, so ang nananaig sa iyo hindi na yung dati mong pag-iisip, kundi yung now you have the mind of Christ. Na ang iniintindi mo ngayon ay yung mga patungkol sa Panginoon, no? At that is what kaya yun yung fruit ng true repentance. Kapag nagkaroon tayo ng true repentance, makikita natin that there is fruit of it, no? May bunga ang mangyayari doon kasi it comes from the changing of one's mind, or there is a transformation that will happen in us. So true biblical repentance goes beyond remorse, di ba? Sabi nyo kanina sa mga English dictionary nyo, mga remorse, regret, or feeling bad about one's sin, no? So it is go beyond. Sabi dito sa dictionary kanina, di ba, mga remorse, regret, yung feeling bad, yung you are so sorry about your sin. Pero ang sabi sa Bible, it is beyond. Mas higit pa doon ang tunay na repentance na sinasabi sa Bible. No? Hindi yun ng tunay na repentance, yung magkaroon ka lang ng remorse, o para bang nare-regret ka sa nagawa mo, o parang napipil mo na parang you feel bad or you are so sorry about it. That is not enough, no? That is not what true repentance the Bible says, no? Kaya napaka-importante na maintindihan natin kung ano ba talaga ang tunay na pagbabalik loob o pagsisisi ng ating mga kasalanan. Kasi hindi enough lang daw po yung magkaroon tayo ng ganyan, remorse, regret. It involves more than merely turning away from sin. Okay, di ba sabi natin kanina sa isang definition natin sa English Dictionary is to turn away from sin. It is more than that, mga kapatid. No, it involves more than merely turning away from sin. So repentance in the Old Testament, mga kapatid, kapag ang bayan ng Israel, when they repent against with their sins, ang ginagawa nila, no, meron silang mga ritual na ginagawa.
At ano yung mga ritual ng mga Israelita nung unang sa lumang tipan? Okay? So marami kayong mababasa sa Old Testament kapag sila ay nagsisisi ng kanilang mga kasalanan, no? So God has called their sins, no? Binigyan ng pansin ng Panginoon yung kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng mga propeta. So dito na-remind sila ng kasalanan nila, and then they want to repent of their sins. Ang ginagawa nilang ritual noon, nagpa-fasting sila. Okay, meron silang fasting to demonstrate yung kanilang repentance against God. When they fast, they also wear sackcloth, no? Nagsusuot sila ng sackcloth na para bang nandun yung kanilang act of repenting by way of wearing sackcloth. They sit in ashes, sabi doon. They wail, umiiyak sila, no? Humahagulgul sila sa kanilang mga dagawa, and liturgical laments that express a strong sorrow for sin, no? So meron silang mga liturgical laments that express yung kanilang matinding sorrow dahil sa kasalanan na nagawa nila sa Panginoon. So repentance can be a change of mind that produces regret or even remorse for wrong done, but not necessarily a change of heart and action. Okay, so dito, tingnan nyo po, kahit mag-fasting ka, okay, mag-wear ka ng sackcloth, or umupo ka sa ashes, no, umiyak ka, mag-wail ka, or kagaya ng ginagawa ng bayan ng Israel, okay? So that it can produce regret or even remorse dun sa nagawan mong hindi maganda. Pero ang sabi dito, but not necessarily a change of heart and action. So ibig sabihin, kaya nga minsan ang intindi ng tao, okay, kung meron kang regret and remorse for what you had done, that is what repentance to them. Pero repentance in the Bible is not just like that, no? There should be a change of heart and action. So kapag ako pala magbabalik loob ako at I will repent of my sin, ibig sabihin, it is not enough for me to be sorry about my sin or to be regret or magkaroon ka ng remorse for what you had done. Pero dapat mabago yung puso. Kanina, kailangan mabago muna yung isipan. Hindi lang isipan, kapatid, kundi pati ang puso natin. At yung pag nabago ang puso natin, pati yung ating mga ginagawa, no, na magmumula ngayon sa ating puso at isipan, may pagbabago. Okay, so through repentance, there is transformation and changes na dapat mangyari. Okay, so yun yung talagang tunay na repentance, mga kapatid. Hindi lang yung para bang you will turn from sin and you will turn back to the Lord. Yes, that's part of it. But along with that, dapat merong pagbabago na mangyayari sa puso at sa ating isipan, at ganun din sa ating mga ginagawa na de-demonstrate, nagmamanifest yung ating true repentance sa sa ating magagawa, no, yung mga gagawin natin. Okay, so there will be a change of action. Yung mga dating ginagawa mo hindi na nagagawa kasi nabago ka na, no? It's because nabago ang puso. So true repentance involves the changing of the mind and the changing of the heart. Kung wala po yung dalawang bagay na yon, kahit magsisi tayo, kahit may remorse, merong regret, yung feeling sorry, that's not enough. Okay, that's not true. That is not what true repentance the Bible says. And true repentance ay yes, yung magsisi ka, you feel sorry of your sin, no? You want to turn from your sin and turn back to the Lord, okay yon, but then it should come from a changed heart and a changed mind and also a change of action. So there is a transformation muna. Okay, so repentance involves changing of a heart and changing of the mind, and that is what the Bible says, no? Na hindi natin nakita kanina doon sa definition sa ating English dictionary. Okay, now tuloy natin. Doon sa ang true repentance sa Bible daw is characterized by 4 elements. Okay, ano yung 4 na bagay na dapat nandoon? At ito ang tinasabi nating true repentance at totoong repentance base sa Biblia. So yung 4 na bagay daw na yan ay dapat nandoon, nakapaloob. At ito ang nilalaman ng true biblical repentance. At ano yung 4 na bagay na yan, na 4 na element o 4 na sangkap
ng true repentance. Titingnan natin po. Number 1, true repentance involves a sense of awareness of one's own guilt, sinfulness, and helplessness. Paano ka magsisisi kung wala kang sense of awareness of your own guilt? No, yung para bang dahil meron kang ginawa, meron kang guilt, no? Guilty tayo. Dapat nandun yung awareness mo na guilty ka sa ginawa mo. Kasi kung walang ganoon, then there is no true repentance at all because guilt will always lead us to repent. No? Dapat magkaroon daw tayo. So true repentance may involvement nung awareness natin, nung ating pong guilt. No? Yung guilty tayo. And then, nandun din yung awareness natin na tayo po ay makasalanan talaga. Okay, kapag tayo nagbabalik loob, di ba? Tatatandaan ninyo yung nag-pray kayo ng repentance, no? Di ba? Sinasabi mo sa Diyos, Lord, ako'y makasalanan. Tinatanggap mo, inaamin mo. Alam mo na ikaw ay makasalanan. Okay? Ito ay ipinapahayag mo na ikaw ay makasalanan. So, you know that you are a sinful person. And because you had done something wrong to the Lord, nandun yung guilt mo, na guilty ka sa ginawa mo. And because of that, you feel so sinful. At alam mo is because you are, because of our sin or our sinful nature. At alam mo rin that of your helplessness, na wala kang pwedeng gawin o wala kang pwedeng gawin doon sa sitwasyon mo. Na dahil guilty ka or because of your sinfulness and you are so helpless. Yung para bang wala kang pwedeng gawin doon sa sitwasyon mo dahil ang Diyos lang ang pwedeng gumawa o siya lang yung talagang makapagpapatawad sa atin. So, ang unang involvement pala kapag ako'y magre-repent sa Panginoon, dapat aminin ko muna yung aking guilt sa aking nagawa, yung aking pagiging makasalanan at yung wala akong kakayanan upang ialis ang aking sarili doon sa aking sitwasyon, sa aking sitwasyon, no, when it comes to our sinfulness. So, true repentance, yun yung true repentance, no, kapag ipinapahayag mo yan sa Diyos, no? Di ba kapag nagre-repent tayo ng ating mga kasalanan, pinapahayag natin na tayo makasalanan, we are so guilty of what we have done, and we are helpless to remove ourselves from our situation. Yung wala kang kakayahan para ialis ang sarili mo doon sa sitwasyon mo. So that is only the first part. Okay? Another part is that another ingredient or element of repentance is not only that. Second is that true repentance apprehends or takes hold of God's mercy in Jesus Christ. Yung para bang true repentance involved now, you are now taking hold yung habag ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yung para bang you are so helpless to remove your situation from your situation at ang Diyos lang ang makapagbibigay sa atin ng habag, no, ng awa dun sa ating sitwasyon at yan ay magagawa sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So that is why in true repentance, that's why you take hold of the mercy of God. You are seeking the mercy of the Lord through Jesus Christ, no? And that is why the involvement of repentance makikita natin you are taking hold of the mercy of God that is made available in Jesus Christ. Okay? Ikatlong elemento ng tunay na repentance, mga kapatid. True repentance means a change of attitude and action regarding sin. Hatred of sin turns the repentant person away from his or her sin to God. You have to hate your sin. Yun yung ibig sabihin ng turning away from your sin, you hate. No? Yung talagang kasuklaman natin yung ating kasalanan. And kapag there is the hatred of sin, it will turn the repentant person away from his or her sin to God. No? So ibig sabihin, dapat may change of attitude or meron change of action regarding that sin. No? Yun nga yung kaninang sinabi natin na biblical meeting natin, there should be the change of the mind, change of the heart, and change of action. So that involves repentance. Hindi pwedeng nagsisi ka tapos there's no change of attitude and there is no change of action regarding your sin.
No, ibig sabihin kung nagsisisi ka sa ganitong kasalanan na ginagawa mo, kapag ikaw ay nagrepent sa Panginoon, dapat meron ng change, no? May nabagong attitude patungkol sa kasalanan na 'yon. At ganun din yung action patungkol sa kasalanan na 'yan. So that is what true repentance is all about. No, you will hate your sin, no? And that what repentance is all about. And also it says here that another element of true repentance, mga kapatid, results in a radical and persistent pursuit of holy living, walking with God in obedience and to His commands. So it involves what? Radical, no? Yung talagang magiging radical ka, yung magiging kaiba ka, magiging persistent ka na talagang dahil you want to turn away from sin, dapat what you want to pursue now is a holy life. No? Yung talagang mamumuhay ka, lalakad ka in obedience to the commandments of the Lord. No? So dito natin makikita may change of heart, may change of the mind, may change of action and attitude, no? And then isa lang sa mga bagay diyan yung para bang yung remorse, yung regret, no? Pero aside from remorse and regret and feeling sorry of your sin, meron dapat pagbabago, no? Yung meron you are taking hold of the mercy of God through Jesus Christ. No, there should be a change in the attitude and action and the change of the heart, sabi doon, that will help us to turn away from sin and to hate sin. And then there should be a persistent pursuit, yung talagang gagawin mo lahat ng dapat mong gawin para makapamuhay ka ng tama, nang makapamuhay ng banal na pamumuhay at makalakad at makapamuhay na talagang kung paano mo talaga makakasunod sa kautusan ng ating Panginoon Diyos. So ito talaga ang true repentance, mga kapatid, no? Kaya nga makikita natin and that explains, mga kapatid, dito natin maiintindihan why a person na nagbalik loob itong taong ito, nagsisisa ng kasalanan niya, tinanggap si Jesus bilang Panginoon at bilang tagapagligtas, pero later on bumalik uli siya sa kanyang kasalanan, no? Yung bumalik siya sa dating buhay niya. Anong mali doon? Anong nangyari? Because there is no true repentance, mga kapatid. Maaring baka nagsisi lang siya ng kasalanan niya and nandun yung remorse, nandun yung acknowledge of guilt and sinfulness and helplessness, pero walang nangyaring pagbabago, no? Walang pursuit for holy living. He is not ready to walk with God in obedience, no? Tapos nandun yung para bang hindi mo inaalis yung sarili mo kung saan ka mahina, no? Alam mo na dito ka lagi nalalaglag, alam mo dito ka lagi nagkakasala, pero lagi mo naman nilalagay yung sarili mo sa mga ganung sitwasyon at doon ka natetempt. So that is not true repentance at all, no? So kung alam mo na ito ang kahinaan mo, ilalayo mo lagi ang sarili mo sa ganung klaseng temptasyon. Kasi temptation always start, and when there is temptation, and when you yield to that temptation, that's the time that you will sin against God, no? So dapat may pagbabago, meron ganung mga bagay, no, that you are now persistent now to pursue a holy living, that you are now you want to pursue walking with God in obedience, at gagawin mo lahat ng mga bagay with the help of the Lord, so that you will able to move away from your sinful life, and that involves the changing of our heart and the changing of the mind, which is God alone can take. Okay, so it means to say may part pa rin si Lord when it comes to when we repent of our sins, di ba? Sabi nga niya, I will change the heart of stone and I will change it with a heart of flesh. And I will put my spirit on you so that you will able to obey my commands. Ibig sabihin, hindi magagawa ni Lord yun at palitan yung puso natin at magkaroon ng transformation at bigyan tayo ng banal na espiritu para makasunod tayo sa ating mga kasalanan without repentance. That only will happen when a person repent of his sin. At kapag siya'y nagbalik loob at nandun yung kanyang pagsisisi, that's the time also that God will
the one who will do that transformation, no? Yung talagang ipapasakop siya yung kanyang sarili sa Panginoon upang siya mabago. Yung talagang complete submission and surrender of ourselves before God so that God will continuously change our heart. So magkakaroon ng change of attitude, change of mind, change of heart, no? Kagaya ng sinabi ng Panginoon sa kanyang mga salita. So that is what true biblical repentance is all about, no? Ito yung tunay na repentance. And I hope and I pray na natama po yung ating understanding of what repentance is all about, dahil ito yung tunay na repentance na nakabase po sa salita ng ating Panginoon. Okay? Now, repentance in the Bible involves a complete and irreversible change of mind, heart, and action. Repentance recognizes that our sin is offensive to God. Pag sinabi natin repentance in the Bible, there's a complete, irreversible. Pag sinabi natin irreversible, hindi na babalik uli doon. Kasi, bakit hindi ka na babalik uli doon? Dahil na-change na yung mind, yung heart, at yung actions. Okay? At nire-recognize natin that our sin is offensive to God. No? Alam natin, through repentance, ina-acknowledge natin yung ating kasalanan is so offensive to God. So to repent means to make an about face. No? Yung para bang you have to turn yourself, yung para bang nakaharap ka ngayon, you have to turn about. Okay? Heart, it is to make an about face, heart-directed, turn away from self to God, from the past to a future ruled by God's commands, acknowledging that the Lord reigns supreme over one's existence. So, to repent means to turn away, no? Not only to turn away, but to turn about, and also heart-directed, turn away from self, and you will turn now to God. Okay, dati we are so directed unto ourselves, no? But now it is a heart-directed turn away from ourselves, but now you want to turn to God, no? From our past to a future ruled by God's commands, no? And then acknowledging that the Lord reigns supreme over one's existence. Okay, so dito natin makikita may involvement yung heart, may involvement ng mind, may involvement ng actions. So yung action, yun na yung manifestation of a true repentance. Dapat yung true repentance, meron pong manifestation, may fruit. Ano yung fruit? Yung actions na. And that is coming from a changed mind and heart. So yun. So ang true repentance, talagang we talk about transformation. And that God is able to transform us when we repent of our sins and then we submit ourselves before the Lord. Is the time that God will change our mind and our heart. At itong actions na ito will be the fruit of a changed mind and heart na magbumula sa ating pong on our inner being. And that is what true repentance is all about. Okay, so that's just additional lang po ito. Wala yan sa manual ninyo, just to add to your understanding of your what repent and repentance based on dun sa mga answer ninyo. But later on, we will go to several passages na makaka-add pa sa ating understanding ng repentance. Okay? Now, let's go now to question number 2. So yung sa mga wala sa manual, focus lang po ninyo yung inyong mga mata sa ating slide kasi ito rin po yung question sa mga manual nila. Okay, kung wala ka manual, ito po rin yung question ito rin yung same question dito sa ating pong slide. Okay? Sa ating screen. So question number 2, what do the following scriptures teach about the importance of repentance? Binigyan tayo ng 6 na verses sa ating manual at dito sa mga verses na ito, makikita natin kung bakit napaka-importante daw ang repentance. Ano raw ang itinuturo ng mga verses na ito patungkol kung bakit ang repentance ay mahalaga. Okay? Now, we will go one by one and then I will ask someone from your answer. So sa Luke chapter 5 verse 32 tsaka Luke 24, 46 to 47. Unahin natin yung Luke chapter 5 verse 32. Ang sinabi po sa Luke chapter 5 verse 32,
If you are in your Bible, kung may Bible ka dyan, but if you don't have your Bible now, you can just look onto the screen. Ilagay ko rin po dito yung ating scripture. No? Ang sabi po sa Luke chapter 5 verse 32, I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. So si Lord Jesus Christ ang nagsasalita dito. Okay, now, who wants to answer this verse? Luke 5:32. Anong sinasabi ng verse na ito patungkol kung bakit ang repentance daw ay mahalaga? Okay, what is your answer this? In Luke chapter 5 verse 2. Sinong gusto sumagot? Pastor, Sige, Estelea. in Luke chapter 5 verse 32 means that Jesus came for the very purpose of calling sinners to repentance. Okay. Okay, so bakit daw mahalaga itong repentance based on this passage is because sabi dito, maraming dahilan bakit naparito si Jesus, hindi ba? Marami siyang mga verses na ibinigay kung bakit nagpunta dito si Lord, no? Maraming verses na nagsasabi na siya naparito para mamatay, para sagipin tayo sa mga kasalanan, no? Sabi niya, I have come not to be served but to serve. Hindi siya naparito para siya ipagsilbihan. So naparito siya para magsilbi. Okay. Now dito naman, yung kanyang another reason bakit siya napunta dito sa lupa o bakit nagkatawan ang Diyos bilang tao based on Luke chapter 5 is that He came for whom? For righteous ba? No. For all of us who are sinners. Yes, He came for all of us. He came for all people, for all sinners. At anong kanyang calling sa mga sinners? Anong calling ni Lord sa mga makasalanan? For them to what? Repent. For them to repent. Okay. So, dito natin makita na mahalaga itong verse na ito because sa answer natin, ito po yung answer natin dyan on the screen, Jesus came for the very purpose of calling sinners to repentance. Sabi nga ni Sister Leia, no? Naparito si Jesus at kaya siya naparito, isa sa dahilan bakit siya naparito dito sa lupa is for the purpose of calling. Gusto niyang bigyan ng pansin ang mga tao na sila'y makasalanan and because they are sinners, they have to repent. So ibig sabihin, may kinalaman ang repentance when it comes to sin. So kung if all people are sinners, sabi nga for all have sinned and fallen short of the glory of God. At sabi sa Bible, wala isa man hindi nagkasala. So lahat ng tao ay nagkasala at nararapat lang sa isang nagkasala ang magbalik loob o magsisi o magkaroon ng repentance. Kaya napaka-importante ang repentance because if there is no repentance, then we can remain sinful. We can be the same, no? Walang pagbabago kung walang repentance. And because there is now the calling of sinners to repentance, it means to say it is through repentance that salvation will come also. So kung walang repentance, sinners cannot be saved because they are helpless. They cannot remove themselves from their situation. So ang isang makasalanan tao, wala siyang kakayahan na maalis ang sarili niya sa kanyang kasalanan. Ang Panginoon Diyos lang ang makapag-aalis sa kanyang sitwasyon na yon. At para gawin niya ni Lord, kailangan niya muna na mag-repent. And that is what Jesus Christ is calling. Di ba sabi niya, nung si Jesus ay natito sa lupa, lumalakad siya sa iba't ibang lugar, ang ipinapahayag niya, repent, for the kingdom of God has now come. No? Ibig sabihin nun, that He is calling people who are sinners. Because they are sinners, they are called to repent. And there is a good news now because there is now the kingdom of God, sabi niya. Ito'y magandang balita na ang kaharian ng Diyos ay nandito na. Kaya magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. Di ba? Yun yung ipinapahayag niya. So the calling of the Lord is for sinners to repentance. And dito natin makikita yung importante, ang kahalagahan ng repentance sa mga makasalanan. Dahil ang lahat ng tao ay makasalanan, nararapat ang repentance. Because without repentance, there is no salvation at all. Okay, so necessary po yung repentance for a person to be saved. Okay, now let's go to Luke chapter 24 verse 46 to 47.
At sabi dito, he told them, this is what is written. The Messiah will suffer and rise from the dead on the third day. And repentance for the forgiveness of sins will be preached in His name to all nations beginning at Jerusalem. Okay, ano sinasabi naman nitong verse na ito patungkol sa kahalagahan ng repentance? Sino gusto sumagot? On your answer sa inyong manual. Ako po, Pastor. Okay, sige. Go ahead, Sister Walita. Repentance for the forgiveness of sin shall be proclaimed. Amen. Okay, so dito, kailangan yung kailangan talaga that there will be repentance, magkaroon ng repentance para magkaroon ng forgiveness of sin. Okay? So kung walang forgiveness of sin kung walang repentance. Mangyayari lang ang forgiveness of sin na patatawarin tayo sa mga ating mga kasalanan kung merong repentance. Kaya tama yun, Sister Walita, no? There should be repentance for the forgiveness of sin. Kung walang repentance, walang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya doon natin makikita yung kahalagahan ng repentance, mga kapatid. Kaya nga, dito sinasabi ni Jesus Christ, ito ang naisusulat, ito ang nasulat, sabi niya, na ang Mesiya ay siya ay magsasuffer at siya ay mabubuhay na muli. He will rise from the dead on the third day. At dahil yan ay mangyayari na He will die for our sin at siya ay mabubuhay na muli. And because of that, repentance now will be preached. It will become now made available. Dahil sa napatay na si Kristo Jesus para sa atin at siya'y nabuhay na muli, now meron na raw kapatawaran sa ating mga kasalanan. At para magkaroon ng kapatawaran ng kasalanan, sabi doon, kailangan ng repentance. Okay? Kaya nga yun yung sinasabi ni Jesus Christ. Ito ang dapat ipahayag. Repentance for the forgiveness of sins will be preached in His name to all nations beginning at Jerusalem. So kapag tayo po, di ba, sa lesson 1 pinag-aralan natin yung ebanghelyo. Di ba, part of that gospel is to repent. Yun ang sinasabi doon, repent for the gospel. Okay, so dito makikita natin mga kapatid that when we are called to preach the gospel, at kung tayo ihahayo at ipipits natin ang ebanghelyo, dapat ipipits din natin yung repentance for the forgiveness of sin. Na ipapahayag natin na meron ng magandang balita, kapatid, o meron ng magandang balita sa mga tao na gusto nyo ipahayag yung ebanghelyo na dahil si Jesus ay namatay at siya ay nabuhay na muli, meron ng kapatawaran ang ating mga kasalanan kung tayo po ay magsisisi ng ating mga kasalanan. And that is what we need to preach to the people. Kailangan natin yung ipahayag, yun nga yung magandang balita. Ng magandang balita ay meron ng kapatawaran. Dati walang kapatawaran ang kasalanan. Okay? Noong mga panahon noon, mga kapatid, di ba? Nag-aalay lang ang bayan ng Israel ng mga animal para takpan ang kanilang kasalanan pero hindi nalilinis. There is nandun lang yung kasalanan nila pero natatakpan lang yun ng dugo ng animal. Pero nung si Jesus ibinuhos ang kanyang dugo bilang Lamb of God, hindi lang ito nagtatakip kundi nilinis, tinanggal ang ating mga kasalanan, nilinis. No? Hindi lang nilinis, pinatawad pa tayo sa ating mga kasalanan. And so here, makikita natin nangyari lang yung forgiveness of sin nung si Jesus ay namatay bilang Lamb of God, no? Nung ibinigay ang kanyang katawan at ibinuhos ang kanyang dugo, dahil nalinis na tayo, dahil tayo po ay nagbalik loob, tayo'y pinatawad sa ating mga kasalanan at yan ay sa pamamagitan ng repentance. Okay? We repent of our sins. So ang sagot natin po dyan on the screen, if we do not repent, we cannot receive forgiveness of sin. So tama yon, Sister Walita. Kung hindi tayo magre-repent, hindi tayo makakatanggap o walang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya repentance is so important. Okay? Based on Luke 5:32, Luke 24:46-47. Then punta tayo sa ikatlo at ikapat na verse. Okay, yung ikatlong verse natin, I tell you, Luke 15:7, on your manual, on your screen, I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents
than over 99 righteous persons who do not need to repent. Okay? Now, anong sinasabi dito ni Jesus? No? Ano ang kahalagahan ng repentance dito sa verse na ito? Luke 15:7. Sino yung mga gusto sumagot? Anyone? Pastor, Okay, go ahead. repentance, joy in heaven. Okay, repentance. Causes joy in heaven. Okay. So dito natin makikita no na sinasabi dito ni Jesus Christ, I tell you that in the same way, sabi niya, there will be more rejoicing. So sa isang kasalanan daw, isang makasalanan na nagsisi at nagbalik loob sa Panginoon, there will be rejoicing in heaven. Ang sinasabi dito. Who repents over 99 people na ayaw magbalik loob at ayaw humingi ng o magsisi sa kanilang makasalanan. So tama yung sinabi ni Sister Leia, no? Makita natin dito yung kahalagahan ng repentance because repentance causes joy in heaven. So ganun kahalaga ang repentance sa mata ng Diyos, sa kalangitan, na kapag merong isang taong nagsisi, nagdiriwang, o nagsasaya ang buong kalangitan para doon sa taong yon. Kesa naman sa 99 na ayaw magsisi. Okay, para bang nasa isang church na nandoon yung 100 people tapos nagkaroon ng preaching at nagpahayag ng gospel, isa lang yung tumanggap, yung 99 parang ayaw magsisi. Okay, yung ayaw magbalik loob. So, kahit sabihin natin isa lang yon compare sa 99 na people, kahit isa lang, sabi doon, nandun yung nagsasaya sa kalangitan sa isang taong yung nagsisi, no? Kaya mahalaga ang repentance sa mata ng Diyos. Repentance is so important in the eyes of God. Dahil sa Kanya, nagdiriwang o nalulugod ang Panginoon, no? Para nagdiriwang ng buong kalangitan kapag ang isang taong makasalanan ay nagbalik loob at nagkaroon ng over that he repents of his sin. No? Kaya mahalaga po ang repentance because it will cause joy. Not only sa tao, magkakaroon ng joy sa tao, kundi it will also causes joy in heaven. Okay, that is what this Luke 15 verse 7 says. Okay, number 4, what sa Acts 3:19, bakit daw mahalaga ang repentance based on this passage? No, when it comes to the importance of repentance in Acts 3:19, repent then and turn to God so that your sins may be wiped out, that times of repressing may come from the Lord. Okay, now based on this Acts 3:13, bakit mahalaga daw ang repentance? So what is the importance of repentance based on this passage? Your sins may be wiped out. Okay, your sins out, may yeah. be wiped out. Yes, Termaidin. Okay, so repentance, without repentance, your sins cannot be removed. Maybe wipe out. No? And there will be no repressing times if there is no repentance. So here, dito rin, binigyan tayo ng very, sabi nga, clear understanding and definition of repentance dito sa Acts 3. Repent thou is to turn to God. No? Di ba, repent is to turn away from your sin. Sabi natin kanina, dun sa definition natin kanina, sa biblical definition natin, repentance is turning away from sin and turning to God. No? Nakita natin yan sa Acts chapter 3:19. When you repent, you turn to God, no? Not only you turn away from your sin, but also you turn to God. And then, so when you repent and turn to God, no? Nagsisi ka ng kasalanan mo at nagbalik loob ka sa Diyos, ang sinabi dito, your sins will be wiped out. No? Necessary yung repentance kasi hindi pwedeng matanggal ang kasalanan natin. It will not be removed away from us if there is no repentance of turning to the Lord. And that kapag daw tayo nawala na yung kasalanan natin, when the sins will be wiped out, there will be a times of repressing, sabi dito, that will come from the Lord over that person. So napre-repress tayo kapag yung natanggal na yung na blot out na yung transgression, yung ating sinfulness from us,
nung tayo nagsisi sa Panginoon, nagbalik loob sa Panginoon, so na-wipe out yung ating kasalanan. So dito nakita natin yung kahalagahan ng repentance from Acts chapter 3:19 kasi sins will be wiped out, sabi natin sa ating sagot, okay, on your screen, if we repent, our sins will be wiped away and times of refreshing will come from the presence of the Lord. Okay? So we will be repressed when the sins will be wiped away. Diba sabi nga ni Lord, when He forgives, He will forget. Okay? Hindi siya yung parang hindi kinalilimutan. Kapag ang Diyos nagpatawad, kinalilimutan na niya yung ginawa natin. Okay? Hindi na niya yun, hindi na tayo pinawalang sala na tayo doon. Kaya hindi na niya babalik at babalikin yon. Kasi He wiped it away already. And that is what true repentance, that is one of the cause of true repentance. No? Through repentance, our sins will be wiped away and there will be a time of refreshing that will come from the Lord. Okay? Now, tapusin natin itong dalawa and then we will end in prayer. Then tuloy na lang natin sa Miyerkules yung ibang mga verses natin. Okay? Now, we have two more in Acts 17:30-31 and then 2 Peter chapter 3 verse 9. Okay, now, sabi sa Acts 17:30-31, in the past, God overlooked such ignorance, but now He commands all people everywhere to repent. For He has set a day when He will judge the world with justice by the man He has appointed. He has given fruit to this to everyone by raising him from the dead. Okay, now, based on Acts 17:30-31, based on your answer, bakit mahalaga ang repentance base dito sa passage na ito? Para hindi mapasama sa paghukom ng Diyos. Okay, so that you will not be part yung judge o yung judgment manggagaling sa Panginoon. Okay, so there will be judgment. Okay, so makikita natin dito, ang sabi dito, in the past God overlooked such ignorance. Noong mga panahon noon, maaaring pwede sabihin natin in-overlook ng Diyos yung kasalanan ng tao. Kasi in those times, they are so ignorant of their sins. No? Hindi pa sila ganun ka knowledgeable ng kanilang mga kasalanan in those times. But now, since everything has been given by the Lord regarding sin, di ba, ipinahayag ng kasalanan for us to know our sins. Dahil na ipahayag na yan, wala na tayong alibay na hindi natin alam ito. Na hindi mo sasabihin sa Diyos, Lord, hindi mo ako tinuruan, hindi ko alam na makasalanan pala ako, na ako ay namumuhay sa kasalanan. Hindi mo na pwede sabihin kay God yan. Noon pwede mong sabihin yan dahil ignorant pa tayo ng mga bagay na yan. Pero ngayon hindi na tayo pwedeng maging ignorant kasi nandiyan na yung Bible. Marami na nagpipreach. Marami nagpapahayag na tayo makasalanan, na dapat na tayo magsisi dahil merong paghuhukom ang Diyos, sabi nga ni Sister Seni. Okay, so wala nang dahilan ang tao na sabihin, walang nagsabi sa kanya na may paghuhukom o meron ng judgment. Hindi mo na pwedeng sabihin alibayan sa Diyos. Okay? But sabi dito, but now He commands all people dahil yan ay pinahayag niya. Ngayon, ano ang ine-expect ni Lord? Ine-expect niya na ang lahat ng tao everywhere, okay, ay magsisi na sa kanilang mga kasalanan. Okay? Come to think of this, dahil siya na rin ang nagbigay ng pamamaraan, di ba? Siya na nga ang nagpadala kay Kristo Jesus para tubusin ang tao sa kasalanan. So ano pang gusto nila? Ang kailangan na lang nilang gawin ay magbalik loob at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Yun lang naman ang hinihingi ni Lord, no? Kaya wala na tayong alibay regarding that. And ang command ni Lord, because it is a commandment of God, they have to obey. And what is something that they have to obey? They have to repent. Why they have to repent? Bakit kailangan nilang mag-repent? Sabi nga ni Sister Seni, may paghuhukom ang Diyos. No? For He has set a day, merong isang day na inappoint si Lord. Ito'y sinet na niya, that He will come and judge the world with the justice by the man He has appointed. That is Jesus Christ. No?
And He has given proof of this to everyone by raising Him from the dead. Na itong tao na who will be judging the world, sino ito? Sabi dito, binigyan siya ng proof. Meron siyang mark kung sino itong taong ito. At yung tao na yan na maghuhukom ay yung taong nabuhay na muli mula sa kamatayan. At iisang tao lang yan who has been raised from the dead, and that is Jesus Christ. So Jesus will come to judge the world, with justice. And that is why God is calling now people to repent, because if not, if they will not repent, then there will be the judgment of God to be upon them. Okay? So they will really perish, mga kapatid. So how important is for people to repent? Bakit mahalaga ang repentance? Because there's the judgment that will come soon. If we do not repent, we will stand before God on Judgment Day unsaved. Lahat ng tao na hindi magbabalik loob at magsisisi, on the Judgment Day, sila'y tatayo sa Diyos at sila'y hahatulan bilang mga hindi naligtas. And we know what is that. What will be the outcome of these people who are not saved? They will be doomed to hell. And it will be forever torment in hell. So repentance is so important, mga kapatid. And hindi ito biro-biro, sabi nga natin. And dito natin nakita ang kahalagahan ng repentance. So last, before we close and pray, so ito na po yun, no? So let me just see. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with all, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Okay, so dito nakita natin yung ating sagot, no? Bakit mahalaga daw ang repentance dito sa passage na ito ng 2 Peter chapter 3 verse 9. Okay? Anyone? Anyway, naipindo ko nakita na ninyo naman yung answers. If we do not Para repent, walang We mapahamak. don't repent, we will perish. lahat ng tao ay mapapahamak. Okay? Kasi yun yung sinabi dito ng 2 Peter chapter 3, no? That the Lord is not slow in keeping His promise. Maraming nagsasabi, okay, asan ang Diyos ninyo? Sinabi niya na He will come back. Okay, tayo pinahawakan natin na darating na si Lord. Pero ang ibang tao, sabi niya, bakit asan ang Diyos niyo? Ba't hindi pa dumadating? Is the Lord slow in keeping His promise? No. Hindi siya. He's faithful to fulfill His promise. But why He is not coming is because hindi ito parang kahinaan ni Lord. Kundi bakit siya hindi pa dumadating? Because He is still patient with all the sinful people, that up to now God is still desiring for them to repent. Yung para bang bawat araw at minuto na hindi pa dumadating si Lord, ito'y pagkakataon na binibigay ng Diyos para sa kanila, para sila ay magkasisi. Dahil kung hindi sila magsisisi, if they will not repent, they will perish. Sabi doon. Kaya nga, ang Diyos ayaw isa man mapahamak. Yan ang heart ni God. Kasi sabi dito sa 2 Peter, no? Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish. Ayaw ng Diyos kahit isa man mapahamak, na mawalay sa Kanya. Kaya lang, kung yan ang Diyos, yan ang heart ni Lord, pero kung ang tao na ang merong meron ng kahinaan at matigas ang ulo, wala tayong magagawa doon. Wala nang magagawa si Lord. Ibinigay na nga niyan lahat para maligtas ang tao. Pero kung ang mga tao pa rin, matigas ang puso, na talagang hindi pa rin talaga magsisi, then it is up to them. No? There will be consequences of their action. And then sabi doon, they will perish. But then, ang gusto ng Diyos, wala isa man mapawalay. Kaya nga, ang kanyang gusto, everyone comes to repentance. Gusto niya lahat ng tao will come back to Him and repent of their sins. Kaya dito natin makikita na napakahalaga ang repentance is because without repentance, people will perish. But with repentance, they will be saved. Okay? So I hope and I pray, no, dun sa ating pong unang
part. Marami pa po tayong mga questions dyan. Nasa question number 2 lang po tayo, no? So, as your assignment, okay, sige. Meron pang gustong idagdag? Pastor, pwede pong magtanong Okay, sige. about po dyan sa repentance. Mhm. Kasi minsan po, sa Bible study, kami po mga minsan po, meron pong sinasabi na ang Diyos na ang bahala Okay. sa nagkakasala for example, ako po, Okay. nagkasala sa akin si Sis Leia. Mhm. Ngayon, si Sis Leia po, hindi ko po alam kung ano na siya ngayon kasi parang pinapasa Diyos ko na po si Sis Leia sa ginawa niya sa akin. Okay. Pero ang pagkakaalam ko po, ang Diyos na yung bahala sa kanya. Pero hindi ko po alam na nag-repent na po pala siya. Mhm. Okay. So, dapat po pala inaalis namin sa isipan namin yon na yung taong nakagawa sa'yo ng kasalanan is yung Diyos na yung bahala. Tama po ba, Pastor? Di ba sabi natin kanina kung ang isang tao nagsisi, kunyari, meron akong nagawang pagkakamali sa iyo. Okay. Opo. Ngayon, hindi ko po Now, alam na ikaw ay nagsisi na po, Pastor. Okay. Okay, yun nga eh. Hindi mo pwedeng ipasa Diyos lang yon, Mr. Yun nga Buddy. po. Kasi hindi mo pwedeng ganun yon. Okay, pwede mong isipin na parang baka nagbalik loob na siya o nagsisi sa kanya ng kanyang kasalanan. Okay, baka hinipo siya ni Lord. Tapos dahil nahipo siya, nag-guilty siya sa ginawa niya sa akin, kaya nag-repent siya ng kanyang kasalanan. Pero hindi enough na ganun lang ang isipin natin. Kasi di ba sabi natin sa meaning natin kanina sa repentance, there will be a change of action. So ibig sabihin, kung talaga nagsisi ng kasalanan yung kapatid natin sa nagawa niya sa iyo, dapat dahil nagsisi siya, kailangan niya ngayon talagang humingi ng kapatawaran sa iyo. Because ang sabi sa Bible, if you will not sabi nga natin, if you will not ask forgiveness, from what you had done, how is it possible for God also to forgive you of your sin kung hindi ka humingi rin ng tawad doon sa taong nasaktan mo? So hindi pwede yun. So hindi ka patatawarin ng Diyos kung hindi ka rin marunong magpatawad. Ganun din, you will not able to receive forgiveness from God, o kung ikaw rin hindi ka nag-ask forgiveness for a person whom you had caused pain and hurt. So hindi pwedeng ipasa Diyos mo lang, mga kapatid, yun eh. So ang nararapat doon, kung talagang may nagbalik na talagang nagsisi ka ng kasalanan mo, ipakita mo na talagang nagsisi ka. Paano mo ipakikita yon? Pumunta ka sa tao doon, talagang hihingi mo ng kapatawaran yung ginawa mo sa kanya. Yun yung talagang true repentance. Kasi kung walang true repentance na talagang hihingi ka ng apology or sorry doon sa nagawa mo, that is not true repentance at all. Hindi pwedeng ganun lang yun. So, ini-expect ni God dahil nagkasala ka sa Kanya, humingi ka ng tawad at sorry sa Kanya. At kapag ginawa mo yon, then automatic na yon si Lord, na talagang patatawarin ka rin niya at He will also forgive you of what you had done. Kasi yung kasalanan natin sa tao is also done in God. Huwag nating isipin, mga kapatid, na kapag ako'y nagkasala kay Madi, hindi ako nagkasala sa Diyos. Because sin is sin. Okay? Ibig sabihin, kung nagkasala ko sa tao, nagkasala rin din ako sa Diyos. Kasi kasalanan yan eh. Wala yung sinasabi. Pag kasalanan, hindi pwedeng walang kinikilingan yan. Kung nagkamali ka sa tao, you also sin against God because you disobey Him. And because hindi ka sumunod sa utos, nakasakit ka ng tao. Okay, ibig sabihin, hindi lang yung tao nasaktan mo, pati ang Diyos. So, you have to repent both and ask forgiveness to God and also repent and ask forgiveness to the person. Hindi pwedeng sa Diyos ka lang hihingi ng tawad. Sa tao hindi ka hihingi. Hindi pwede yun. So, God is also expecting you to come to the person and ask also sorry or forgiveness from that person. And when you do that, then God also will forgive you. So dapat ganun po yung understanding natin, mga kapatid. Hindi pwedeng ganun lang. Okay, I hope and I pray na tama yung ating mga pananaw pagdating sa mga ganung bagay. So Paano po, kasi Pastor, kung merong talagang
kung talagang guilty tayo tapos na-convict tayo ni Lord ng ating ginawa, hingi ka talaga ng kapatawaran sa taong nasaktan mo. Tama lang yun. Yes. Yes, Sister Senny, may sinasabi ka. Pastor, paano po kung paulit-ulit, example, yung hihingi siya ng tawad tapos Mhm. bukas or next time, gano'n na naman, tapos manghihingi na naman ng kapatawaran. Pero the same Okay. ano pa din. Okay, Ibig ano sabihin, sinabi false ni repentance God yun. kay Peter? How many times should I repent? Ano sabi ni Jesus Christ kay Peter? Nung tinanong niya si Lord, Lord, how many times do I repent? How many times that I will forgive? Many times. Many times. Hindi po, I mean po, Pastor, 7 times yung 7. sa ano po, yung sa nagkakasala po, 'di ba, iba Hmm. ilang beses. I mean ba Oo. yung paulit-ulit. So ibig sabihin po, hindi po totoong Tama yon, hindi repentance maaring yun. hindi pa rin talaga tama yung kanyang hindi pa talaga nagkaroon ng true repentance yon, Sister Senny. Kaya lang kahit ganun yung tao na talagang hindi pa talaga nagkaroon ng pagbabago, pero kahit gumawa siya uli ng ganung klase pa rin sa'yo at dahil hindi pa siya nababago, ang ine-expect pa rin ni Lord, kailangan pa rin daw natin siyang patawarin. Kasi ganun yun ang sinabi niya Nung talagang lalapit pa rin itong tao sa atin at nagkasala na naman, tapos the same thing pa rin yung ginawa niya sa iyo, pero ang mahalaga naman noon, bumalik na naman siya sa iyo, humingi na naman ng tawad. Sabi doon, we have to forgive still. Kahit sabihin natin paulit-ulit yung ginagawa niya na yon, pero ang sabi lang ni Lord, we have to forgive. Yun lang naman ang sinabi niya. We don't know, parang walang hangganan talaga yung kasi ang ibig sabihin, tingnan nyo, ang kapatawaran ng Diyos walang hangganan Bakit Amen. gano'n na lang tayo, 'di ba? Tayo nga, 'di ba? Ilang beses tayo lapit ng lapit kay Lord. Ilang beses hingi tayo ng tawad, pero bakit laging walang patid? Paano kung sinabi Lord, okay, 10 lang, sa isang buwan nito, 10 lang, hindi pwede sumobra. O naka-11 ka na. Hindi mo tayo napatawad kasi mag-ipas yun. Paano kung may limit si Lord, no? Ibig sabihin, ang tinuturuan din tayo, kung walang limit si Lord na magpatawad, ganun din daw tayo, mga anak niya. Walang limit ang kapatawaran natin. Kahit sabihin natin may kahinaan yung taong yon, paulit-ulit niyang gagawin yan. Pero sabi doon, hindi tayo Diyos na parang hindi pwedeng magpatawad dahil ang Diyos lang talaga ang walang iisa lang ang sinabi sa Bible na walang kapatawaran Ano yon? Ano yon? Yung hindi sumusunod sa sapitan ng Diyos. Hindi. Yung pag-ano sa Holy Spirit. Yes, Sister Vilma. It's about the Holy Spirit. No? 'Di ba? Yun ang sinabi niya ni Jesus Christ, no? Anyone can be anything can be forgiven, but there is only one thing that God will not able to. Yung para bang you doubt about the power of the Spirit. Yung talaga bang kasi Holy Spirit is God, no? And when you blaspheme or talagang against the Holy Spirit, and that is something that cannot be forgiven, no? And yung parang iba yung pag-iisip natin o iba yung pananaw natin patungkol sa banal na espiritu. And the Holy Spirit is God. So that is not something really. No, talagang yun, kasuklam-suklam yun sa Panginoon, no? So I think that is it, no? Although sabi nga natin from time to time itong taong ito, yun pa rin ang gagawin niya, paulit-ulit, pero ang sabi, wala tayong sinarinig sa Bible na may hangganan yung ganong klase. But even though, ang mahalaga doon, Sister Senny, nagbabalik loob siya. Ang masama, yung ulit ng ulit, gagawin na naman yan, hindi siya naghihingi ng sorry. Pero ang maganda naman siguro sa taong yon, kung itong taong ito ay paulit-ulit pa rin yung ginagawa yan, pero after some time, na guilty siya, na convict siya, tapos lalapit na naman siya at hihingi ng kapatawaran, then I believe that is the same thing that God will do, no? Alam naman natin that he will still be forgiven by the Lord. Yeah. Pastor, paano po pag nag-sorry ka na tapos ayaw ka pa rin tanggapin? Ay, hindi na pwede yun.
Kasalanan Kasi niya yun. kung ang Diyos nga, hindi wala siyang when someone will Sis, basta repent, no, importante, he will always napatawad mo na. receive. Hindi, Ganun. oo, ganun talaga eh. Malinis Pag, yung puso mo. oo. Not unless may mga grudges tayo or alam niyo kung ang mahirap kasi bakit ayaw ninyong tanggapin agad ang isang taong humihingi na ng kasalanan, ng kapatawaran sa nagawa niya is because yung pain, yung hurt. Kung nandun yung pain talaga sa parang nasasaktan ka pa dun sa ginawa niya, although pinatawad mo na siya, yun talaga ang mahirap, yung parang ayaw mo pa siyang tanggapin. And that is what yun yung pain kasi ang very pain, yung hurt. But then kung sabi nga natin, although it will take time for you to be healed from your pain and hurt, pero ang mahalaga nun is napatawad mo pa rin naman siya. Yun yung mahalaga din naman. No? And siguro maintindihan naman ni Lord na for the meantime, di ba sa mag-asawa naman, di ba pag nakagawa yung isang yung kabiyak ng hindi maganda, di ba? Maghihingi siya ng sorry. Pero dahil hindi maganda yung ginawa niya doon sa asawa niya, no, may pain and hurt, it will take time, no? Talagang bago ma-restore talaga, no? But then, ang mahalaga naman doon, nagpatawad ka. Yung wala kang unforgiveness, wala kang bitterness. Ang mahalaga, kapatid, when you forgive, i-release mo ang sarili mo from bitterness. Kasi kapag hindi mo ni-release ang sarili mo, okay, nagpatawad ka pero bitter ka pa rin dun sa ginawa ng taong yon, hindi true forgiveness yon. So, kailangan i-release mo ang sarili mo from bitterness. Kasi kung hindi mo kung hindi mo iaano yon, that bitterness will always just be there in your heart, no? So kailangan walang bitterness. So when you forgive, there should be no bitterness at all. So yun yung andon. So ang mahalaga siguro, you have to forgive, to forgive your yung kung sino man yung nagkasala sa atin. Siguro naman kung may very painful, it will take time. Maintindihan naman siguro ng taong yon na hindi na kagad na ganun maayos, but mahalaga naman napatawad na. So yun yung kagandahan nun. Because when there is true repentance then and forgiveness, restoration also follows. Merong restoration din na mangyayari. And that restoration sometimes yung hindi immediate, yung hindi kagad. But then, ang mahalaga naman doon, magkakaroon ng healing din later on. So that is what yun naman din ang kagandahan nun. But ang maganda, there is really forgiveness and repentance. Okay? Anything else? Meron pa mga questions before we close? Okay Thank na? you, Pastor. Okay, thank you, Mads. Okay, so with this, I will stop here and then stop also the recording and then let us pray. Continue lang po yung inyong pag-aaral sa question number 3 onwards, no? Hindi pa tayo tapos sa repentance. So we will continue that on Wednesday. Okay, I'll stop the recording now.